Yan naman po yung sincere yung pagkakuan nila na tama, sorry. Kaya yun ang kwan, tuloy na yung kaso. Okay lang sana kung din sana yung nawa yung mukha ko sa video o ano man lang, invert niya, okay lang sa akin sana. Gana? Well, haharapin natin talaga. Ganun yan. Bakit nga ba? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Alam mo kung lubak-lubak yung daan. You tell me! Bakit nga ba? Tell me. No, you tell me! You tell me! Huwag kang mamamakyo. Bakit nga ba? Hindi umano humarap sa pagdinig ng Land Transportation Office sa Quezon City, ang lady moto rider at influencer, na si Yana Aliana Marie Aguinaldo, o mas kilala bilang Yana Motovlog, ngayong Martes, May 6. Tanging ang abogado na lamang nito na si Attorney Ace Jurado, ang humarap sa hearing, dala ang mensaheng ipinaabot ng rider, para sa publiko. Kasunod ito ng inilabas na show cause order ng LTO laban kay Yana, dahil sa isang insidente ng road rage sa Zambales. Tanging abogado ni Aguinaldo ang humarap sa pagdinig, na dinaluhan din ni Jimmy Pascua, na nagrereklamo laban sa vlogger. Kaugnay nito, ipinag-utos ni Transportation Secretary Vince Dizon, ang pagpapalabas ng show cause order laban sa motovlogger na si Yana Motovlog, bunsod ng kanyang hindi kanais-nais na asal, at pagkakasangkot sa insidente ng road rage, sa Zambales. Hinikayat ni DOTR Secretary Vivencio Dizon ang publiko, na agad na ipaalam sa kanilang ahensya ang mga motorcycle vloggers, na nagpo-post ng kanilang video, habang ipinagmamalaki ang kanilang abusado, at hambog na estilo ng pagmamaneho, na inilalagay sa peligro ang kaligtasan ng ibang motorista. Inihayag ito ni Dizon, matapos patawan niya ng 90-day suspension si Yana Motovlog, dahil sa pag-post niya ng isang video na nagpapakita, habang kinagagalitin at hinihiya ang driver ng isang pickup truck, na kanyang nakagitgitan di umano sa isang lugar, sa Zambales kamakailan. Ayon pa kay Dizon, wala siyang kiyeme kung malaki ang kinikita ng mga pasaway na motovloggers, mula sa milyon-milyong views, dahil kung pagiging abusado naman ang kanilang ipinakikita sa social media, ay tiyak na tatargetin sila ng DOTR at LTO. Ito na, medyo tapos na kami magsabunan. Hindi ka na? Well, haharapin natin talaga. Ganun yun. Hindi kami konsentidor, pero we correct in private. Siyempre, kailangan nyo malaman na ginagawa naman namin yung mga tama at mga the best na paraan paano manghingi ng sorry. So, tinuro na namin kay Yana kung ano yung mga mali. Hindi kami nagkukonsinte. Hindi lang namin yan ginagawa in public. So, tingnan natin. Punta natin. Hanapin muna namin. Yan, so, punta na natin ha. Okay ka na ba? Tanggap mo na? Ha? Okay, that's good. Pupuntahan na namin. Yan, dito na kami sa work area ni Mang Jimmy. Hopefully maabutan naman siya. Tayo na lang daw. Pasensya na po talaga. Pero, ayun, gusto ko kasi personal manghingi ng pasensya si Yana. Kasi kung public apology, oo, makikita nila, pero iba pa rin yung personal syempre. Wala pa rin, pero kailangan na namin kasing bumaba. So, mamaya na lang, gagawa na lang ng public apology video to. Yes. Ha? Po. Okay. Baba na kami. Pasensya na po ulit. Pasensya na po. To grow is to be accountable. Earlier, di po namin naabutan si Kuya Jimmy Pascual sa bahay niya at sa work niya to personally apologize. So, I would like to take this opportunity to say sorry to Kuya Jimmy
for what I've caused. And of course, as well as to those people who got dragged into the issue, sorry din po sa citizen of Zambales, the riding community, especially the off-road community. This issue is all on me. I'm still learning. This one especially the hard way. I promise to be more patient next time, especially on the road. And I'll listen to my ates and kuyas more. Na-feel ko na po yung mundong maraming galit and ayoko na pong maulit po yun. Again, sorry po at pasensya po ulit. Maraming salamat po. Magandang umaga po lahat. Ayan. So, pakilala ko po yung sarili ko. Ako po si Nordito Pascua, brother po ni Mr. Jimmy Pascua, which is sa incident po ng rough road. Ayan. So, this is calling to Yana for this live on FB. Actually, napanood namin na bumalik ka dito sa Zambales para humingi ng personal apology. Unfortunately, hindi kayo nag-usap ni Kuya. Ito lang ang sasabihin ko sa iyo, Aliana. Kahit pa mag-public apology ka at humingi ng personal apology kay Kuya ko, desidido kaming ituloy ang kaso laban sa iyo. Dahil unang-una, in-expose mo ang pamilya namin. Kapwa tawad na lamang po tayo at tanggapin ang mga susunod na nagaganap. Sa mga taga-Sambaleño, sa kapwa Sambaleño relatives, family, sa lahat ng mga sumusuporta at naghihingi ng update, hindi namin po kasi kayo maisa-isa. So kami po, ang buong pamilya ng Pascua is humihingi po ng suporta at ng concern, at nagpapasalamat po ako sa mga sumusuporta at patuloy na sumusuporta at humihingi talaga ng response sa sa mga pangyayari na to. So yun lamang po at maraming salamat po. So again po, dito po kaming ituloy yung kaso laban sa inyo, laban kay Aliana, dahil in-expose niya po ang pamilya namin. Yun lamang po, maraming salamat po. I'm Attorney Ace Randolph Curado. Yes. Thank you. This apology letter, personally executed by Miss Yana. Sir. Ako po si Aliana Marie A. Aguinaldo, o mas kilala na Yana Motovlog, na nasangkot sa isang insidente sa probinsya ng Zambales at kinasangkutan ng isang driver po ng pick-up na sasakyan. Ayaw ko na pong pangalanan para maiwasan na rin po ang paglaki at masimulan ko ang pagbabago at pagiging matuwid sa ganitong pamamaraan. Ako po ay humihingi ng sinserong pagpapaumanhin dahil napagdesisyonan ko na po na hindi sumagot at humarap na ng personal sa show cause order sa LTO. Ano man po ang maging desisyon patungkol sa aking maling nagawa ay lubos ko pong gagalangin at mapagkumbabang tatanggapin ang anumang kaparusahan na maaaring ipataw sa akin ng inyong ahensya. Maliban po sa inyong ahensya, nais ko sana pong ipabatid sa pamagitan ng sulat na ito ang lubos ko rin at paulit-ulit kong paghingi ng sorry sa tao, sa kasama sa kanyang buong pamilya, sa naidulot kong abala at kahihiyan. Nawa ay maghilom ang sugat ng aking naidulot sa tamang panahon. At sa lahat ng iba pang tao na nadamay, nasaktan o nagkaroon ng masamang epekto sa kanilang buhay, ang aking naging asal at kasalanan, patawad po. Alam ko po na hindi sapat ang sorry. Ngayon ay hinaharap ko ang kinahinatnan ng aking nagawa. Ang aking buong pamilya, lalo na ang maliit kong kapatid, ay nadadamay. Samot-sari, kaliwat kanan ang mga insulto, negatibong komento at pagbabanta sa seguridad ng aking pamilya. Ako lang may pagkakamali, pero kasama at nadamay sila sa pagdurusa na nagawa ko. Ito ang pinakamasakit na katotohanan at leksyon na hinaharap ko ngayon. Ang paliwanag ko sa aking panig ay gagawin ko sa tamang lugar at pagkakataon. Ito po ay para hindi na humingi ng simpatya, kundi magsilbing aral sa iba pang maaaring masadlak sa ganitong sitwasyon. Nawa ay hindi na maulit pa at gayahin
ang aking maling nagawa dahil mabigat sa pakiramdam, mahirap bumangon at nakakadurog ng pagkatao ang ganitong kasalanan sa iba. Kaya ngayon, ang simula ng pagbabago at pagbawi ko sa aking sarili, sa loob ng aking tahanan, kasama ng aking buong pamilya. Muli, lubos pong paghingi ng paumanhin ng aking batid at pasasalamat sa anumang konsiderasyon at pag-unawa ng inyong maaaring maibahagi sa akin. Tumagalang, Aliana Mariana A. Aguinaldo. Thank you po, Mr. Para sa karagdagang impormasyon, ay huwag po nating kalimutang mag-subscribe sa channel na ito, at i-share lamang po ang video na iyong napanood. Maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik kay Senyor Rabaz.